Mga ka-crypto, karamihan po sa atin ay laging nakatutok sa presyo, green candles, red candles, pump at saka dump, pero minsan nakakalimutan natin yung mas malalaking galaw na hindi po umiikot sa chart. Habang abala po ang market sa daily swings, si Ripple ay tahimik na binabago ang world of institutional liquidity. At dito po pumapasok ang tunay na big picture ng XRP. Ito ay hindi simpleng token na ginagamit sa retail speculation. Sa likod ng spotlight, may nangyayaring massive shift sa corporate finance, tokenized assets, settlement rails, at regulatory clarity. Kumbaga tahimik itong gumagalaw sa likod ng stage. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyari sa Singapore at bakit ito mahalaga kay XRP. Ayon po sa analyst dito na si Skipper, nakatanggap ang Ripple ng expanded approval mula sa Monetary Authority of Singapore. Ang dating major payment institutions license ay in-upgrade. Ibig sabihin, legal na kay Ripple na hawakan ang end-to-end digital token payment flows gamit sa XRP at si RLUSD para sa institutional clients. Ang Singapore ngayon ay hindi lang HQ ng Ripple sa Asia Pacific. Isa na itong regulated hub kung saan pwedeng dumaan ang XRP-based payments. Ito ay malaking bagay dahil hindi lang ito permission to move money, ito ay structural recognition na si XRP ay pwedeng maging backbone ng settlement rails. Ngayon ay paano naman po gumagana ang expanding licensing sa aktual na operasyon? Sa ilalim ng bagong saklaw, hindi lang simpleng custody o transfer function ang pwedeng i-offer ni Ripple. Kaya na po niyang i-handle ang collection, exchange, settlement at payout ng digital tokens sa regulated channels. Ang mga bangko, fintechs at crypto firms ay pwedeng mag-onboard sa sistema ni Ripple ng compliant sa MAS rules. Dito po pumapasok ang lakas ng Singapore bilang institutional corridor. Ang XRP at RLUSD ay nagiging central assets sa regulated liquidity flow. Hindi ito hype narrative. Ito ay legal infrastructure kung saan ang flows ay may regulatory cover at operational scale. Ngayon ay paano po nakapasok si XRP sa tokenized institutional assets? Hindi lamang po payments ang usapan. Ang major players tulad po ng DBS at saka Franklin Templeton ay nag-i-issue at nagtitrade ng tokenized money market funds sa XRP ledger. Sa settlement, ginagamit po ang RLUSD bilang liquidity rail. Ang corporate treasuries ay nakakakuha ng paraan para mag-trade at mag-manage ng tokenized assets ng mabilis at regulated. Ang mga ganitong galaw ay hindi pang retail trader. Ito po ay pang global fund managers na may bilyon na pondo. Kung iisipin natin, kapag ganitong scale ang gumagamit kay XRP, nag-iiba po ang market dynamics. Ano naman po ang papel ng Ripple Prime at saka G Treasury? Sa institutional side, bumili si Ripple ng Hidden Road na ngayon ay kilala bilang Ripple Prime. Kasabay nito, inintegrate po nila ang G Treasury. Ang resulta ay isang end-to-end workflow para sa corporate treasuries. Pwedeng magsimula ang flows sa treasury, iproseso sa Ripple Prime, magsettle sa XRPL at i-route ang liquidity gamit sa XRP at RLUSD. Walang kalat-kalat na settlement, walang hassle sa fragmented rails, at ang lahat ay dumadaan sa regulated environment. Ito ang klaseng integration na nagpapakita kung bakit hindi simpleng altcoin si XRP, kundi isang liquidity engine para sa institutional finance. Ano naman po ang big picture na hindi po nakikita ng karamihan? Maraming traders ang nakatingin lamang sa chart.
pero hindi po nila nakikita yung nangyayaring institutional convergence kay XRP. Ang regulatory clarity sa Singapore, tokenized funds sa XRPL, treasury rails at enterprise level settlement. Si Skipper mismo ang nagsabi na karamihan ay hindi nakikita kung gaano kalaki ang implications nito. Kung tataas man ang valuation ng XRP sa hinaharap, hindi ito dahil sa retail hype o short-term speculation. Ito po ay dahil sa multi-trillion dollar treasuries na magpapadaloy ng liquidity at tokenized assets sa XRPL ecosystem. Ito po ang galaw na tunay na long-term. Ngayon, bakit po ba Singapore ang perfect testbed para kay XRP? Ang Singapore ay kilala bilang isa sa pinaka-regulated at pinaka-forward sa digital asset frameworks. Kung dito pwedeng gumana ang XRPL ecosystem ng compliant, ibig sabihin kayang gumana sa ibang financially sophisticated markets. Ang MAS approval ay parang sinasabing you have permission to build railroads. At kapag nagkaroon ng regulated liquidity corridors dito sa Asia, mabilis itong sumasabay sa global trade flows. Tandaan, ang Southeast Asia ay isa po sa pinakaaktibong remittance at cross-border payment regions. Kung sa XRP ang gagamitin bilang settlement layer dito, nagiging default rail po siya ng kapital sa buong kontinente. Ano naman po ang long-term implications para sa atin bilang mga holders at saka traders? Kapag nagkaroon po ng adoption sa treasury level, hindi lang price action ang magbabago. Magkakaroon po ng structural demand. Ang market ay hindi na umiikot sa speculative trading, kundi sa actual flows ng corporate finance. Ito ay iba sa bull run-driven pump na minsan ay nauuwi sa FOMO. Ito ay liquidity infrastructure na hindi umaalis kapag natapos ang hype cycle. Kaya bilang mga traders at holders, dapat po nating bantayan kung gaano kalalim at gaano kalawak ang integration sa Singapore. Kung lumawak po ito, malamang ito ang magiging catalyst sa susunod na phase ng XRP. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Hindi po lahat ng malaking bagay ay makikita agad sa chart. Ang tunay na galaw ng XRP ay nangyayari sa institutional corridors, treasury execution at tokenized settlement rails. Sa tingin ko, kung may project na may potensyal maging backbone ng cross-border liquidity dito sa Asia at posibleng global, yan ay walang iba kundi si XRP. Hindi ito speculative narrative mula sa retail. Ito po ay regulated and enterprise-grade ecosystem na pinapatakbo ng MAS or Monetary Authority of Singapore. Yan, at yan, MAS approval at saka tokenized fund integrations. Kung yan po ang foundation, hindi ko gugustuhin hindi ko gugustuhin na kalaban itong si XRP kapag dumating ang susunod na macro cycle. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.